Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Nose yun na ako po si Donita Nose, ang tagabuyong Beauty with Brains, nangunguna para sa Team Puti! At ako naman si Ryle Santiago, the wise and the witty bunso in the family, kaya magparamdam, Team Pula! Yes. Dito, bawal ang paligoy-ligoy kaya simulan na natin ang Face-to-Face Harapan! Gabay natin sa buhay ang kanilang mga itinuturo. Our harapang tagapayo, ang ating pambatong abogado, Attorney Lorna Capunan. At ang ating spiritual counsel na puno ng pag-ibig, Brother June Banat! At para sa kanya, dapat alagaan ng mental health, Dr. Camille Garcia. And to complete our day, ang King Talino at malasakit sa kapwa. Aba, siya na yan, mag-ingay para sa nag-iisang pambansang referee, Corina Sanchez Rojas, Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Kamay na lang ako. Hanggang kamay na lang ako. Hindi ko na kaya makatalon. Hindi na ako makatalon. Ayoko na. Mapapagod ako sa episode natin ngayon. So, preserve the energy, pambansang pretty and pambansang pogi. At ang ating trio tagapayo, ayan, natural na raw sa kanya ang pagiging matulungin sa kapwa. At sa katunayan, madalas siyang namimigay ng pagkain sa mga kapitbahay. No, wow! Generous. O ano ngayon ang problema? Ang problema, sinisisi siya ng kanyang bagong kapitbahay na na-ospital daw siya dahil daw sa pagkain pinadala niya, nagmamalasakit lang. Aba, ay yung pinamimigay daw na pagkain ay sira. At dahil dyan, ang dapat sana'y sharing is caring, naging siraan dahil sa sirang tiyan. Iyan si Lola Maring ang namigay daw ng food na ikinasira ng tiyan ni Manay. Pagkakakilala ko dyan kay Lola Maring, babait po siya, patulungin, at saka pagka lumapit ka sa kanya, hindi ka mabibigo, tutulungan ka niya. Hindi ako naniniwalang dahil ng pagka-ospital ng Manay, gawa ng hindi naman nagbibigay ng pagkain na panis yan eh. Sa harapang may paratang, matitikman kaya ang mahigpit na yakapan o pride pa rin ang paninindigan? O eto na, ang mala Santa Claus kung mag-share ng blessings. Yun talaga ang kanyang lifestyle dyan. Dyan niya nakukuha yung kanyang identity, no? Yung pagbibigay sa kanyang mga kapitbahay. Pero tila napasama pa ngayon. Kaya eto na ang kanyang kwento. Marina, humarap ka na. Hello, Marina. Ayan, 12 years na siyang nakatira doon sa kanila, no? So, ano ngayon ang problema, Marina? Ano po, binigyan ko po siya ng pagkain yung Manay. Ngayon, nung December 29 yata, nirigaloan ko sila ng biko in order po sa malayo pa yung pinagpunan. Ano ang binigay mo? Kakanin po. Kakanin. Opo. O, tapos? Saka ulam. Okay. Kayo ang nagluto? Opo, yung manok. Nung Pero manok. yung malagkit, in order ko po, sa Antipolo pa. Oo. Naka-plastic po siya. Okay. Tapos sinatid ko sa kanila. Nung babatiin ko sila, sasabihin ko sila Happy New Year.
inuna ko yung kapitbahay niya, nakita ko nandun yung binigay ko, tsaka yung mga binibigay kong gamit. Namimigay niya rin para. Siyempre po, sasakit ang loob ko sa kanya. Okay. O ano naman yung kwentong sumakit ang tiyan niya na ospital siya? Baka uwi ba na yun? Kasi yung, hindi naman nabawasan yung niregalo ko sa kanya. Hindi nabawasan. Hindi yun. Pero yun ba ang kauna-unahang pagkakataon na binigyan mo siya ng pagkain? Palagi yun. Hindi naman, kasi nasunugan po yan eh. Ang sa akin, makatulong lang. Parang gumagana yung loob ko. Nakasanayan ko na sa tao doon. Lahat ng tao doon. Pag makita ko, alas 6 nagmamano. Paano, bakit siya nagkaganyan? Samantalang ang tagal ko na sa bayanan. Okay. Wala So, pang- pero pinagsasabi ba niya? Pinagkukwento. Pinagkukwento niya na nasiraan siya ng tiyan. Sumagi daw po dyan na hospital. At na-ospital. May dala nga ako isang medical certificate. Kaya siguro niya pinamimigay kasi minsan na siyang nakakain, sabi niya, nakakain siya ng sira na pagkain. Hindi naman po bawas yun eh. Tinignan ko lahat yung binigay ko sa kanya. Hindi, yung mga nakaraan. Baka sa iba na ho yun. Tapos sa akin binintang. Ganun pala yun. Well, ano ba ang hanap buhay mo at kaya mong mamigay ng mamigay? Nangangalakal po, ma'am. Oo, magkano kinikita mo sa isang araw? Konti lang, ma'am. Oo. Yung binibigay ng mga kinukuhanan ko, binibigyan ako mga gulay. Sa palengke po. Oo. Tapos siluluto ko. Pag alas 11 na, nandun na lahat yan. Pati kanin, nandun na. Sabihin nila, Nay, anong ulam mo? Hindi ba naman makapalam mo? Hindi ko man kaano-ano. Kakain ko sila doon. Sino? Yan, si Monay, may kasama ko siyang pati yung... Nakikikain talaga siya. Opo, pati umaga, kape, asukal, tubig mainit, nandun ako. Kasi sabi ko naman sa anak ko, nagagalit yung anak ko. Sabi ko, hindi masama yung mamagi, tingnan mo, lumalakas pa ako. Pinapagalitan ka ng mga anak mo, bakit ka daw bigay ng bigay? Sabi niya, pagod ka, ayaw mo, sabi ko, mga bigay-bigay lang. Pero maayos ko yung binibigay. Hindi naman, maayos oh. Bait naman pala ni Ate. Oo, pinapalakpakan ka pa, Kaya Ang ganyan, share. Yung kakampi nyo, hintayin ninyo. Baka magbago isip nyo, pumapalakpak kayo dyan. parehong mga pati testigo niya. Sila, pareha silang dalawa, sinisiraan ako. Ay, mali, no? Pinam- Manira eh. So, Alam mo ba, kung papatulan ko lang yan, di nila ako kaya, silang dalawa sabay pa ngayon. Sabay sila. Matagal, galit na talaga ako sa kanila, sagad na hanggang buto. pero nakaramdam kayo ng yung naging epekto ng kanilang paninira. O siyempre, masakit ang loob ko yung dating sa akin, pero nagkamali ho siya kasi yung mga dating nilapitan ako, tinanong, Lola, ba't gano'n? Maniwala ka ako doon, baka natulog na rin ang utak. Baka kung pati utak nung nasunog na rin. Ayun! Ganon! Kakaiba ang ating ang ating kaso ngayon. Walang kinalaman sa utang, walang kinalaman sa selosan, Yes. walang kinalaman sa agawan, kundi pagbibigayan pa. Correct! Ang naging mitya ng kanilang pagkakaibigan. So, sumakit ba talaga ang tiyan o naninira lang dahil sa inggit? Ewan ko, ano pa ba ang Baka magiging nang- dahilan nun? Manay, eto na po Tingnan nyo ang naman nung itsura inireklamo, ko, ano humarap itsura ka ko, na. anong tao. Ikaw anong Hinay-hinay lang good ha, morning, Manay. Manay, ano ang problema? Ano ang nangyari talaga? Ma'am, good morning po. Lagi naman po siya nagbibigay ng pagkain sa amin. Nung time lang po na yun na huling bigay niya, sumakit yung tiyan ko. Tapos, na-hospital ako. Suka ako ng suka. Okay, ano yung kinain mo? Ano yung Kakanin. Kakanin. Marami naman po siyang inoffer na pagkain. Doon lang po talaga napasama ang tiyan ko sa binigay niya. Yun lang po yun. Pero, teka muna, sandali lang. Ang tanong dito, kung matagal na naman siya talagang nakikikain at tumatanggap ng pagkain, bakit noon lang siya sinaktan ng tiyan? Tama, di ba? Baka naman, di ba? Okay.
Okay, so malalaman natin ang punot dulo ng lahat ng ito. Talaga bang ang pagkain ni Marina ang naging dahilan ng pagkasakit ng tiyan ni Manay? Malalaman natin ang sagot sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Harapin mo face to face! O yung nakabitin natin na tanong, ito po yung talaga bang yung pagkain ni Marina ang nagpasakit ng kanyang tiyan at nasundan pa ng, ayun na nga, pinagkalat mo daw, pinagkalat mo sa ibang mga kapitbahay, kaya ayun, iniiwasan na siya, syempre, nasaktan ng kalooban, yun ang gusto niyang ginagawa, yung nagbibigay ng pagkain. Matagal ka na bang tumatanggap din ng pagkain sa kanya? Opo, ma'am. Oo, nakakailang... Kasi nga si Marina, 12 years nang nakatira doon. Ikaw, 5 buwan pa lang. Opo, ma'am. Ayun. So, meron na bang ibang nagreklamo tungkol sa pagkain mo dati? Wala po. Wala? Wala. Okay. Wala ka bang ibang kinain nung araw na yon? Wala naman po, ma'am. Kasi matutulog na po kami. Hinatid niya po sa amin nung gabi. So, kinain ko naman po. Kasi, patay gutom ako, ma'am eh. Kinain ko. Pagkakain ko, natulog ako. Pagdating ng alas 2 na madaling araw, umalboroto yung tiyan ko. Hindi man niya kinain, sinungaling yan. Yun lang po. Hindi ba kapag kumakain ka ng sira, nalalasahan mong sira? Tama! Tama, Ate Cory! Okay. So yung nung kinakain mong inuuya mo, hindi ka ba nangingiwi at nilulog mo Baka pa yung rin? kumain Hindi si pa naman Radin. po, ma'am, panis yun. Hindi panis. Hindi naman po. Talagang sensitive lang po talaga, ma'am, yung tiyan ko. So, sa kanya na rin ang galing na hindi naman sira. Yeah! Hindi naman panis. Correct! Pero, yun ang naging reaksyon ng kanyang tiyan. Baka nahaluan po ng laway na panis. Pwede rin, di ba? Laway niya. Hindi, joke lang. Hindi ba? Uy, pwede rin yun, ha? Pwede rin yun. Kasi, kung minsan pag nagsasalita tayo sa harap ng pagkain, may tumatalsik-talsik dyan, di natin masabi. Pero, hindi kaya talagang masama lang ang lagay ng tiyan mo ng mga panahon na yun? Kasi may ganon, ha? Honest to God, hindi Hindi ba po. may ganong kondisyon? Yung, halimbawa, yung irritable bowel syndrome, may ganon. Meron. Na kahit anong kainin mo, pag meron kang nilulon, dahil meron ka ng ganong klaseng problema, talagang kumukulo ang tiyan mo, ano man ang kainin mo. Totoo yun, Ate Coring. Pero kasi, ano po bang nangyari sa inyo? Dumumi or... Nagsuka. Nagsuka po ako, ma'am. Nung mga alas 2 hanggang alas 5 po. Okay. Meron po kasi pagkakataon, Ate Coring, na pag mahina yung lower esophageal, di ba yung dito, pag sinikmurang ganon, sasabihin natin, ay, masama, nalamigan ako or ano. Pero totoo po, pag mahina po talaga yung nasa lower part ng ating esophagus, ang tendency, lahat ng kinain natin, magba-backflow. So, lalabas talaga at lalabas siya. And then, from there, pwedeng magkaroon ng possible condition ng isang tao na coming from, sasabihin ganun, ay, may heartburn yan. Akala nyo inaatake sa puso, pero dahil sa sobrang acid, yung mga ganun, or pwedeng umabot sa tinatawag nating GERD, yung gastric esophageal reflux disease. So, ano ba ang, di ba nagpa-hospital ka? So, ano ang sabi ng doktor? Kailangan yan, merong ibig sabihin yun. Acid po. Acid. Pwede namang ma-acid yung nakain niya. Diba? Kasi panis na. Galing Antipolo pa yun. That's wrong. Pag once sa pagkain doon, dapat food poison, hindi yung acid. Ang acid pwedeng makuha sa kape, sa hindi pagkain, sa mga Haray na. Usog ka dyan. Dyan na ako. Sa mesa ng ebidensya, Ryle, andyan ang kanyang findings, di ba? Meron talaga nagpa-hospital naman talaga siya. May medical certificate. O, ayan. Nakasulat po dito, acid reflux. Southern Tagalog Regional Hospital sa Bacoor. Ayan, so, acid reflux. Binigyan ka ng gamot. Opo, may resita po yan. Ayun. Tapos, nung ininom mo yung gamot para sa acid reflux, nawala. Opo. Nawala. Ayun. Okay.
so, pero ano ba yun? Hindi ba malinaw sa'yo yun na hindi yan kasalanan ng pagkain ni Marina? Yun lang po kasi ma'am talagang kinain ko. Ayun. Pero, Kapon kumain sa amin sumagit man dyan. Di ba hindi naman nakarating pa rito? teka muna. So, Nagkainan pa sila kahapon. Kain ko. teka Kumain nung muna. So, kahapon. nakikain pa rin kayo sa kanya kahapon? Hindi po. Kumain kayong isda. Ngari ka pa. Kain sa inyo. Kumampot ka ng ginatang isda. Lumipat na si Ryle. Pagkain lang yan. Huwag ka na magsinungaling. Nandito ka na. Lumipat na si Ryle. Hindi na niya madepensahan. Oy, Ryle, Babalik po ako, baka wala ako. tunahin, tingnan mo nakatingin sa akin. Bumalik ako dito, Ate Corinne. Hindi ko kayo maisasalba. Hindi ko kayo maisasalba, sorry. Okay. So, teka muna. So, sinasabi mo na walang bawas, sabi niya may bawas. Wala naman kinain niya. tinignan ko Sumagit ka yung loob ko nung binigyan ko rin termos yung pang-init binigay ni Manay. Bakit mo pa bibigyan yan? Ganyan naman palang binibigyan, sabi nung anak ko. Parang pinamimigay din. Para pero bang- teka muna, pero nakikain naman siya sa iyo ng isda kahapon, Oo, sabi yung mo. dapat to sumagit ang kung natin Okay. So, totoo ba na pinagkalat mo pa, pinagsabi mo? Pinagsabi mo ba? Sinabi ko lang po para maging aware din po yung ibang pagbigyan niya. Oo. So, may mga pinagsabihan ka. Tanong mo ako saan galing yung Ano lang, pinagpa-hospital niya. yung kasama ko sa... I think dapat lang magsabi siya. Kasi kung nakain din nila yun, posible warning yun o baka sumakit tiyan mo. Oh. Pwede naman, hindi ba? Kasi pag ako, Ate Corinne, sumakit tiyan ko, magtatanong ako, ano yung kinain nyo nung kumain tayo? Ano yung sa inyo? Kung si Manay galit dahil sa pagkaing bigay ni Marina, meron namang nagpapasalamat. Kasi 12 taon mo nang ginagawa rin yan, di ba? Na namimigay siya ng pagkain sa kanilang barangay. Nang dahil daw kay Marina, siya ay laging busog. O biro mo yon? Eto na ang kakampi ni Marina sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Wow! 65 years old na pala itong si Ali Marina. 65 na po kayo. So dati pa talagang mahilig na po kayo mamigay talaga. So biro mo, nangangalaka lang siya pero namimigay ng pagkain. Yes. Oo. 2 anak, 40 at 38, tinutulungan naman kayo ng mga anak nyo. Dapat lang, nanay, ha? O ito namang si Manay, may asawa, walang trabaho, walang anak. Wala. Ganon. Sumubo kayo, wala talaga. Ganon. Okay. Bakit ka walang trabaho? Ilang taong ka na ba? 53. O pwede naman, construction yung sa asawa mo. Ha? So, kung minsan meron, minsan wala, ano? Yung mga nangangailangan, yan din ang nagtutulungan. Tama. Diba? Kaya, ayun, pagka nagbibigay, nagmamagandang loob. Bakit nagkaganito, diba? Anyway, kung may Marina na nagre-reklamo at Manay na nangangatwiran, meron ding Marta na kumakampi naman kay Marina. Malaki daw ang kanyang utang na loob kay Marina dahil sa laging pagpapakain sa kanilang mag-iina. Marta, humarap ka na. Naku, mabuti na lang stretchable ang t-shirt. Oo. May goma. Oo. Bakit ka galit na galit? Ano? Sisiraan niya po ako sa Marta, mga kapitbahay ko po. ikaw mismo ang sinisiraan? Opo. Bakit? Parang ang bait naman niya dito. Di po yan. Di Peke po mabait lang yan. po yan. Peke po yan. Ano ang sinisira Mga sa'yo? lang Ano yan. ang sinasabi? Pabaya daw po ako sa mga anak ko po. Oh. Hindi po ako pabaya. Hindi ka pabaya. Ilang taon ng mga anak mo? Nagtatrabaho po ako para sa mga anak ko po para makaroon ng, bigyan ko ng kinabukasan mga anak ko po. Ilang taon na sila? 13. 13. Tapos 11, 9,
5. 6 po yung anak ko. Marami. Ay, ani. Pag wala po ako sa bahay po, si nanay po ang nag-aano sa mga anak ko po. Kaya pagdating ko po galing sa trabaho, busog po mga anak ko. Ilang taong ka na? 31 po. Magka-32 31. po. 6 na ang anak. Tama na, ha? Tama na. Tama na po. Nagpatali ka na ba? po. Nagpatali ka na? Hindi po ako inano sa hospital po. Hindi, sa barangay pwede kang tulungan. Pina-implant lang po ako. O, pero may implant ka na? Opo, meron po. Okay na. Ano subaybayan mo naman yan? Huwag mo nang dagdagan ang hirap ng buhay. Oo nga po eh. Anong trabaho mo? Labandera po. Tapos sa gabi po, helper po ako sa nagluluto po sa amo ko po. O, edi nagsisipag naman. Opo. Nagsisipag naman. Kaya po sinabihan po nila ako doon, yung kapitbahay na daw ako kasi nakikita po nila ako na madaling araw po ako nauwi. Ayun. Yun hindi nila po alam na gabi po, napasok po ako. Anong pinapakain mo doon sa mga bata? Pag wala ko siya, ilalapag ko sa papa ko, diyan ka ineng, diyan ka tutoy, diyan ka nene. Sasandokan ko ng kanin. O, kay nene, kay totoy, kay ineng. Kakain mo yan, iwanan ko may mga Kasi po tubig yung na. 3 pong estudyante po napasok. So, pumapasok naman. Pumapasok naman yung mga batang dapat na nag-aaral. Opo. O, kasi wala kang 4-piece kung hindi mo papaaralin ng mga anak mo. So, pinapakain mo yan ng 3 beses sa isang araw. At sa gabi, nandun yung mga bata. Ito, Kagabi po, doon po sinundo ako, yung ano. kumain mga bata. Ganun lang. Ano mga ulam-ulam mo? Pinapaliguan ko bago uwi yung anak niyang malito para hindi na siya maabaran. May dede pa. Aba, may dede pa. Aba, Mga magaling binibigay naman lang. talaga. Dapat pala mag-donate sa'yo, ano? Dapat pala kung sinong gusto mag-donate. Hindi. Sino mayor mo? Strike. Si Strike. O, kilala ko si Strike, si Mayor Strike. Hihingi tayo ng probisyon sa mayor na bigyan ka ng pangluto mo. Diba? Kuwaran siya. Dapat nga gawaran ka ng parangal. Binibigyan ako ni Mayor. Ha? Ano yun? Binibigyan ako ni Mayor. Binibigyan ka naman ni Mayor. O, di ba? O, dagdagan pa natin yon. Ang galing naman, ano? So, para siyang may soup kitchen doon sa kanilang lugar. Di pa tapos. Meron pang mga issue sa pagitan ni Manay at ni Marta. Ano naman yung sinasabi ni... Di ba, Manay, sabi mo daw, pabaya sa anak itong si Marta. Tama ba yun? Inatupag niya bingo. Diba? Marami pala pinapalaga sa iyo eh. Oy, teka muna. Alam nyo, hindi naman masama mag-bingo. Pero kung labis-labis, ano bang bingo? Ang pahingahan ko po yun. Galing po kasi ako sa trabaho. Kumbaga sa akin, mawala yung stress ko. Kaya minsan po, pupunta ako doon kay nanay, nagbibingo po ako. Para mawala po yung stress ko. Pero totoo ba yung naiinggit ka daw? Naiinggit ka ba? Hindi po ako naiinggit. Na may anak sila? Hindi ako naiinggit. Wala naman. Hindi ako naiinggit. Teka muna. Ito, balik tayo sa issue ng pagkain, ha? Balik tayo sa issue ng pagkain. Matagal ka nang nakikikain. Never naman kayo nagkasakit. Hindi po, lahat ng mga anak ko po hindi po nagkakasakit, hindi po nag-aano yung mga sakit. Ngayon lang po, na siya ang binigyan ni nanay na pagkain, doon lang po sumakit. Ayun. Ito lang ang alam mo na kaso ng sumakit ang tiyan Opo. pagkatapos kumain ng pagkain ni Marina. Okay. So, well, eto ha, bait-baitan lang raw si Marina. Ayon yan naman sa kakampi ni Manay. Ano naman ito? Siya rin ba ay sumakit ang tiyan? Sasagutin yan sa pagbabalik na face-to-face, harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong baharapin mo. Face to face. Abay, hindi naman nag-iisa si Manay. Ang sabi ng kanya namang kakampi, bistado na raw sa bait-baitan lang daw at acting si Marina. Bakit naman nasabi yun? Eto na ang sanga. May sanga po ito. So maniwala kayo sa hindi po daw ito ganito kasimple. Tungkol sa pagkain at sumakit ang tiyan. Eto na, lalabas na ang katotohanan daw. Dang, humarap ka na! Okay, hello, Dang. Ano sa palagay mo ang problema? Sa pagkain po, kaya nirereklamo po si Manay. Okay, pero ikaw, nakikikain ka din. Opo. Aba?
Marina, lumabas ka. Bakit ka natatawa dyan? Nahuli. Ha? Ano ba? Nakikikain po ako. Tapos nung time na nagbigay siya ng pagkain ni Manay, na sumakit yung tiyan niya. Tapos nung binigay niya yung pagkain, hindi ko na rin kinain kasi na-hospital siya. Baka magaya din ako. Sabi ko sa inyo, huwag kayong magsalita ng ano, dahil pag akong kinalaban nyo, sagad hanggang buto. Hindi katulad nyo. Hindi po yan totoo. Maraming doktor na mahusay, ha? Yung talagang pagtsatsagaan kang pagpaliwanagan. Pero dito pa lang kasi sa kanyang diagnosis, acid reflux, hindi napaliwanag kay Manay kung ano yon. Kaya akala pa rin niya doon pa rin sa pagkain galing. Kasi nga, ang sinasabi naman ng ilang doktor, Corina, yung quota namin, kailangan makaganitong karami kaming mga pasyente sa isang araw. Wala silang panahon para ipaliwanag ng mabuti. Iupo ang pasyente para matulungan sila. Hindi ka napaliwanagan. No? So, ang acid reflux, nandyan na yan sa tiyan mo. Kahit ano pa ang kainin mo. Yun. So, alam mo na ang gamot. Alam mo na ang gamot noon, no? Oh, so, lumalabas dito, tama si Donita, food poisoning dapat kung nakakain ka ng panis o ng masama. Talagang may kondisyon yung tiyan mo. Huwag mong titigilan ng gamot. Pero eto ngayon, hindi lang pala dito sa pagkain nagsisimula at nagtatapos ang usapan. Merong sanga-sanga na bingo. Oo. Oh, Dang, ikwento mo, ano yung tungkol sa away ninyo sa bingo? Madaya po sila sa bingo. Madaya sa bingo. Sino? Si Nanay. Madaya pala kami. Si Nanay po. Madaya po. Kung di ka pa naman nung madaya kami, dadayo ka na. Kulang-kulang po yung tayo. Alam mo, madaya pala. Madaya pala. Totoo po yun, Nay. Alam mo palang dinada. Totoo po yun. Madaya po. Puro ulit. Madaya. Dadayo. Baka mabalian ka na eh. Baka mapilay ka. Ayan. Pag nakitang umapak mamaya doon, paglabas mo rito, bayaran mo lahat ang utang mo. Wala po akong utang. O, ayan. May lumabas na naman bagong sanga. May utang ka sa kanya. Wala po. Meron sa anak ko. Pati Sa anak ating niya lang nilalabas po, mo. pero wala akong utang po sa kanya. Hindi kita mamaya doon dahil pag nakitadarin ko talaga yung paa mo. Sabi ko kayo. Ay! Teka, nanay. O, magpahupa muna tayo. Magbabalik ang face to face harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Oh, so sa bingo, teka muna, okay ka na ba, Nanay Marina? Okay ka na? Meron ka bang maintenance? Oh, mali. Wala lahat. Hindi, pero nagpapatiyaka po ako. Wala na. Kung tumataas na ng gano'n, ang BP niya to 140, hindi na normal, baka kailangan mo nang magpatingin sa edad niyang yan, kailangan mo na ng maintenance na binibigay ng libre ng barangay. Okay. So, okay na si Aling Marina. Oh, kanina pa kayo maingay. Ngayon kayo magsalita. Yes, ako! Kayong mga sausawero at sausawera. Sige, go. Ate ko rin ito yung katabi ko na diretso na agad. Oh, yeah. Ano pangalan mo? Lady. Lady, ano man sabi mo, First Lady? Ang masasabi ko, likas na naman kay nanay na mabait talaga siya. Tapos namimigay siya. Tapos, December 29, binigay yung kakanin. So, Pasko yun. So, season of giving. Tapos, si nanay nga, syempre mabait siya. Gusto niya mabigay lahat ng mga kapitbahay. Tapos, ayun po, bago pa lang po kayo. Tapos, nasanugan pa po kayo. So, ang gusto niya, syempre, makatulong po sa inyo. So, ang ano lang niya, makatulong talaga. Yung acid reflux, nasabi na naman po sa MedCert. So, bakit nyo po kailangan ipagkalat pa na mali naman po. Tapos, yung ano pa po doon, hindi naman po naklaro sa inyo ng doktor. So, bakit nyo pa po ipagkakalat kung mali naman po yung informasyon? Kung hindi naman po alam yung tunay na rason. Ate, ang dami mong sinasabi. You talk to me later. Wow. Ay, joke. Ikaw.
Hindi. Sabi nga po nila, lahat ng sobra ay masama. Tsaka pinapatigil na po rin si Ate Marina ng mga anak niya sa pamimigay. Ikaw naman ate, kaya mo lang siguro kinakampihan si Ate Marina kasi napapala mo niya yung mga anak mo. Ganun yun. Oo, talaga lahat ng sobra masama. Sobra din yung kumain kayo na kumakain doon na wala kayong ano. Anong gusto mo sabihin, Be? Tama na, huwag niyo na ipagpilitan. Hindi niyo ba narinig si nanay? Base sa kanya, 12 years na siyang nakatira doon. Siya lang naman siya nakatira. Diba? Mataas na yung kredibilidad niya bilang magluluto doon. Tsaka namimigay. Kung pinagkakalat mo pa, may diagnosis ka na, tapos pinagkakalat mo pa, pwede ka pa makasuhan ng libel niyan. Tama ka na. May choreography yung sa kanya, dapat sa'yo din meron. Ganito lang po yan. Kasi po bilang madalas po tayo mamigay, mabait mo po kayo. Pero wala po kayong preno sa pagsasalita. Nagbanta pa po tayo. Tawag po doon death threat. Then si ate po, ate bilang po magulang, ako po isang anak. Bilang magulang, kailangan po natin, alagaan po natin yung anak po natin. Huwag po natin ibigay po yung responsibilidad sa ibang tao. Ayun, okay, wow. Action pack lahat ng mga sinasabi dito. Kanina pa maingay itong mga grupong ito. Attorney Lorna Kapunan, eto na, sa trio tagapayo natin. Ano sa palagay mo ang mga legal na mga bagay na dapat pag-usapan? Alam mo, ang sabi sa batas, to be credible, dapat hindi lang credible yung istorya, credible rin yung witness. Ano ibig sabihin ng credible? Yung kapanipaniwala. Ang storya, 12 years na yung reputation ni Aling Marina na nagbibigay ng pagkain, tumutulong sa barangay. Hindi lang yan. Yung kanyang reputation, hindi lang para sa barangay. Linalapit pa niya ang problema ng barangay sa mayor at saka sa local government. So 12 years na consistent na ang generosity niya versus 6 years bago pa lang kayo doon at 6 months at nagka-problema na kayo, minsan lang kayo kumain at nakikikain pa rin kayo, no? So sino ang credible? Sa akin, mas credible, mas kapani-paniwala yung sinasabi ni Aling Marina. Kasi may track record. Pangalawa, yung acid reflux. Kanina, bago pumunta dito sa studio, parang feeling ko acid reflux. Wala namang pinadalang pagkain sa akin si Aling Marina. No? Oo, kasi maraming dapat natin intindihin ang cause kasi nakakasira tayo ng reputasyon. Ang problema dito, hindi sirang pagkain, sirang reputation sa barangay. So, yung acid reflux, sabi nga ni Dr. Camille, pwedeng stress, pwedeng puyat, pwedeng dating kondisyon. Huwag tayong tawag doon, false accusation. Naninira tayo ng reputation. Sabi nga ni attorney, sinong attorney dito? Ito. Sabi ni attorney psychologist na estudyante ni Dr. Camille, ang tawag dyan is slander. Libel kasi, pag libel, may sulat yun, ano? Pag salita, slander or oral defamation or unjust vexation. 6 months po ang kulong. So mag-ingat po tayo sa sinasabi natin. Delikado, 6 months na kulong. Naku, Manay, tigilan na natin yon. Diba? Okay, Doc Camille, para matulungan lang ang lahat. Kasi marami talaga ang mga taong mayroong ganyang kondisyon na acid reflux. At hindi nila alam na yun. Kala lang nila, sinisikmura ako, di ba? Sinisikmura ako, o masama lang lagay ng tiyan ko. So ano ba ang dapat natin malaman tungkol sa acid reflux? Okay, pag sinabi po kasing acid reflux, hindi po talaga diretso sa tiyan yun, ha? Yung pong daanan ng pagkain. So yung pong pinakailalim nun, yun yung weakened na esophageal. Yung bago po mag-stomach at saka yung esophagus, yung gitna na yun. Pag talagang ang nangyayari, mahina yun, ang tendency talaga, yung acid po aakit sa daanan ng pagkain. So, susukat talaga ano ang kayo. dapat nating mga pagkain iwasan? Okay. Una-una, siyempre, dapat po talaga bawal na bawal ang sobrang pagkain. Large meals kasi can cause yung possible na acid. So, alam niya, sinabi niyo kanina, Aling Manay, yung
patay gutom ako eh, kaya kinain ko. Kaya iniisip ko tuloy, marami kang nakain. Kaya nagkaroon ng ganong klaseng problema. And definitely, indigestion po, yung pagkakaroon ng impacho na sinasabi. Alam niyo naman, pag Pasko, napaparami tayo ng kain. At dun po sa mga tao na, halimbawa, syempre may mga pagkakataon na talagang nagbigay ng diagnosis, hindi nyo naintindihan, pumunta kayo sa health center. Kasi ang health center, sasabihin nyo, pakitanong, Doc, ano po ba yung sinasabi dito? Kasi hindi sa akin na-explain. Ang dali-dali po para maintindihan yung mga bagay na yan para hindi kayo mag-away. Malaking factor po na maintindihan nyo kung ano yung diagnosis at kung anong dapat yung gawin. Ayan, magtanong kayo. Kasi marami po talaga sa pagod din ng mga barangay captain, sa pagod din ng health center, yung mga doktor, yung mga barangay captain, hindi na kayo lalapitan, hindi kayo papaliwanagan, magtanong kayo. Kailangan nagtatanong. Kasi mahirap yung mga pagkakamali dahil sa kamangmangan. Kulang lang pala ang ating kaalaman, di ba? Okay, Dr. Love, ito din ang isa pang gusto namin iklaro. Sabi sa Biblia, di ba, magpakabait ka, may hangganan ba yun? May hangganan ba ang pagpapakabait? Ate Coring, napakahirap niyan. Mahirap magpakabait at mahirap magpakabanal. Well, si Marina naman, hindi naman ganun kabait at ganun kabanal. Hindi naman ganun, Kasi, hindi naman. Nakita ko yung galit niya grabe kanina. Grabe rin magpura. Di ba? Yun yung sinasabi ko. Unahin ko lang muna to wrap it up, si Manay. Manay, lahat ng anggulo tinignan natin, pero hindi ka namin dinidiin, ha? Ang nakita lang namin dito, mali yung akusasyon mo base doon sa findings ng doktor. And because of that, inamin mo rin naman na ikwento mo rin sa iba. Because of that, karapat-dapat lang siguro humingi tayo ng paumanhin kay Marina dun sa nagawa natin. After all, nakinabang naman tayo sa kanya, di ba? Kay Marina, makinig kang mabuti. Ang ganda ng paliwanag ko kanina. Ang biyaya ng Diyos ay mapapasayo kung ma-maintain mo yung kababaang loob. Napakaganda ng pagbibigay mo at pagtulong sa iba, di ba? Pero sa tindi ng galit na hindi naman natin siya masisi, no? At saka, consider din natin yung kinaroroonan nila, no? Sa tindi ng galit, baka mabawasan yung indulhensya na dapat ay matanggap natin. Alam mo ba yun, Marina? Di ba? So, konting control sa sarili natin. Ang ganda na nung ginagawa mo. Nakikita ko mukha ng anghel sa iyo na nagbibigay ka sa nakakailangan. Keep it up. Bawas lang tayo ng konti sa galit dahil tataas ang presyon at tatanda ka. Tingnan mo si Ate Coring. 25 years old pa lang siya, ha? Oh. Basta walang galit sa puso, ganyan ang mangyayari sa'yo. One of these days, makikita ka namin, kamukha mo na si Ate Coring. Wow! Maraming salamat po. Makeover. Okay. Simulan natin sa pilik mata. Ayan, di ba? Okay. So, teka muna. So Manay, eto, naliwanagan na natin ang lahat. Meron ka bang gustong sabihin kay Aling Marina? Pero bago ito, para medyo mas maluwag sa inyong mga dibdib, magkano yung utang na sa anak mo? Bala ko yan, basta huwag kang tutong. Ano? Sige na, sabihin mo na. 2,000. Okay, para medyo gumaan-gaan, ako na magbabayad doon, ha? Ako na. Aling Marina, gusto ko lang humupa na yung galit mo. Okay? Alam nyo, ganun po talaga siguro kung labis na nasaktan. Manay, pahupain lang natin, Manay. Na lalambot din yan. Alam po ninyo, yung labis magalit, labis din magmahal. Naks naman. Tama ba? Tama. Pag labis kang nagmahal, labis kang nagbigay, labis ka rin nasasaktan. Huhupa din yan kasi ngayon, meron na tayong humingi ng kapatawaran. At sabi nga nila, yan ang pinakamakadiyos na magagawa mo, ang magpatawad. Ha? Okay. Sa simula pa lang po, tila malinaw ng bida talaga sa lahat ng pagkakataon at nananalo sa talunan ang sino mang may magandang hangarin sa kapwa. Yun parati ang nananalo sa dulo. Sabihin na nating panis pala ang naibigay. Ay pagkakamali pa rin yun mula sa magandang hangarin, hindi ba? Pero mas maganda pa rin kung wag na rin natin palabukan ng rekadong galit ang kagandahan ng ating ginagawa. Dahil paulit-ulit tayo na walang magandang kahihinatnan ang inggit,
galit at chismis. Correct? Okay, bati-bati na tayo. Ako po ang inyong pambansang referee at Ring. Nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Dalawang libo ito. Face to face. Face to face. Face to face. Anong problema? Nanghirap po yan sa akin ng bag 2 buwan. Bali hindi niya po ibinalik sa akin. Ako po kumuha po sa kanya. Tama may ganang magalit sa akin ng pagsiklamo! Dahil lang sa mali sa bagay, bag lang yun. Burara po yan, ma'am. Hindi po yung mag-iwan po yung mga galit po. Totoo bang nagbebenta ka ng lupa sa kaibigan mo? Opo, ma'am. Komplikado ito nagsimula sa bag at ngayon sa lupa. Hindi po niya yung property sa akin nang hindi po nakalipat sa pangalan niya. Nasaan yung totoong kopya? Hindi ko po rin, ma'am, alam yun. Binigyan lang po yun sa akin. Hindi ko yun, yung hirap, pagod na, tiniis ko para lang doon